Breaking news! Yung TXT Subin mo, na-scam sa Pilipinas? TXT Subin ko? Baka sabihin nila, bakit TXT Subin? Kung hindi nyo pa alam guys, K-pop yun, TXT. Tomorrow by Together. Wow. Si Subin ay isang member ng K-pop na yun. At ang breaking news mo ay... Na-scam sa Pilipinas? Pangit dong news, nakakainis. Pero bago yan, welcome muna kayo dito sa Tara Podcast. I'm your host, Jamie. And I'm Jan. So yung aking host dito ay nabubulol-bulol na. Dahil ang init ngayon eh. Oo, grabe. Tingnan nyo naman, may, diba? May sunlight, Yeah. May, UV ray. Yan, naka-aircon na kami dito kahit ang taas ng kuryente Oo, ang init ngayon. Grabe. Tapos, dadagdagan mo pa yung init ng balita na isipin mo kaya may nalaman nun eh. Siyempre, maraming fan ang K-pop, di ba? Lalo yung TXT. So, nag-ano siya, tawag doon? Nag-vlog ba? Nag-vlog siya. Sa Cebu. Yeah, sa Cebu. Tapos nakuhanan yung pang-i-scam ni Manong Taxi. Na una daw, parang ganito yung kwento, is nag-ano siya, sinusubukan niya yung Grab. So, mga hating gabi yata yun. So, walang kumakagat. Which is, Ating gabi pala, okay. nangyayari yun minsan sa atin, di ba? Yes, oo. Then, kaya siya nag-taxi. So, sa Grab, parang 300 pesos daw. Tapos, ang sinisingil sa kanya ng taxi, 500 pesos. So, di ko alam bakit sinisingil. Pwede naman patakbuhin Mag-metro. yung metro, di ba? Then, nung nakaupo na, 1,000 na. Nakaupo na or nakarating na sa, Nakaupo na. Oh? Oo, so 1,000 na bigla. At 11 kilometers away lang daw yung hotel from the airport. Grabe. So, ganun ang kwento na aking nasagap ng ating field reporter sa Cebu. Galing Sige. Magandang pag-usapan yun kasi unang-una nakakahiya. Nakakahiya yun. Pangalawa, I like Subin. Kawawa naman. Kawawa naman. Hindi lang siya, pero marami rin namang nakaka-experience ng ganung mga scam. Basic yun eh. Yung... Parang guide on how to scam tourists in the Philippines. Hindi lang in the Philippines. Everywhere. Everywhere. Diba? Number one basic scam is the taxi scam. Taxi scam, meron pa yung mga tricycle scam. Oo. Thailand tayo, tuk-tuk scam. Meron din daw yun. Yung tipong bigla na lang mahal na yung sisingilin sa'yo versus sa sinabi bago ka sumakay. Kaya ako tinanong, baka pagkarating doon, tsaka siya sinabihan na, 1,000 na pala yung bill. Hindi na 500. Pero pagsakay pa lang? Oo, sabi. Oo. Anyway, pero parang scam 101 nga. Parang kung ako kasi yun, mas makukumplete ko yung pang sa scam ko kung sisingilin ko siya pagdating dun sa na 1,000 na, tapos wala ka na magagawa. Based yun sa mga nakikita ko Ay, meron din Meron yun. nun, yung Parang, tipong wala ka na magagawa kasi naihatid ka na niya tapos sasabihin niya, ay hindi pala 500, 1,000 na. kasi ang layo. Kasi ang bigat ng dala. Kasi ang traffic. Biglang wala ka na magagawa dahil nandun ka na, magbabayad ka ng 1,000. Pero yun, pagsakay pa lang, kung Pinoy sa natin sure Pinoy, kung tama. kung Pinoy sa Pinoy, parang lalaban ka pa Pero pag ibang ibang language lahi. eh. Even tayo pag nasa Vietnam, for example, parang pag ginawa sa atin, kaya hindi tayo nagtaxi Nanlaban. dun eh. Hindi, nagtaxi. Nanlaban. Sorry, ibang kwento pala. Hindi tayo nagtaxi doon kasi nga May ina-expect ko na ganun talaga. Kaya nag-grab tayo doon. Guys, may grab sa taxi. May grab sa Vietnam, kaya mag-grab na lang kayo if ever gusto nyo move from one place to another. Wag na kayong mag-taxi. May grab bike Kung din may doon. choice to mag-grab, mas mahal siya minsan. Pero tayo, yun na rin yung preferred natin lately. Kahit dito sa Pilipinas. Ako kasi takot akong makipag-argument sa driver. And usually sa taxi siya nangyayari. Yung tipong mangungontrata nga na, hindi ako magme-metro, 500 na lang yung from here to kung saan kayo pupunta. Tapos yun nga, takot pa ako na baka pagdating doon may dagdag pa. Ayoko talaga na nakikipag ganun. Parang parang ginagawang ka pa niya ng pabor. 500 na lang Para saan pa yung metro mo, kuya? Diba? Parang ganun. So, kaya ako, iwas ako mag-taxi. Ever since na medyo natuto na or nasanay na tayong mag-grab, kahit medyo mas mahal na siya, natatakot kasi ako argue. Oo. Tapos, kadalasan pa based on experience, mainitin din yung ulo ng mga taxi driver na tipong paparamdam, sa Grab din pala. Yung ipaparamdam sa'yo na pag na-traffic, parang kasalanan mo. Pero,
mas marami ako na experience na ganun sa taxi. At saka, mas at ease ako pag Grab. Mm-mm. Kasi, kahit nasabihin mong nagre-reklamo siya, yung babayaran ko, hindi naman magbabago eh. Pareho na yun. Kung ano yung nandun sa app, yun na yun. Unlike pag taxi, nagkaroon na nga kayo ng argument, tapos narinig mo pa lahat ng frustrations niya sa traffic, dadagdagan ka pa sa dulo. Parang triple, double whammy na sa akin. Kaya iwas ako sa Alam taxi. mo, yung NAIA, I will give them credit, yung Terminal 3, kasi inayos nila yung Grab system. Nga, oo. So parang lagi na tayo nakakabook. Oo. Kasi I remember one time na nagtatrabaho pa ako sa sa corporate, Oo. 2018 or 2019. Mm-mm. Parang wala talagang masakyan na Grab. Kasi I need din yung resibo eh. For reimbursement sa trabaho. Oh, yeah. Oo, lagi ako nag-Grab for, syempre, kahit pa ako magko-commute, diba? Mag-Grab ako for reimbursement. Oo, re-reimburse naman. Ngayon, wala talagang kumakagat na Grab. So, di ko alam baka rush hour yon. Then, yung mga normal na taxi, mapagkakatiwalahan ba natin na may resibo yung mga yun? Di ba? Hindi. Yung iba, Yung konti iba, lang yata may pang-receipt. di kawawa naman ako, di ba? Kung sakaling wala pala siyang resibo bigla. So, that's why, nag-airport taxi ako, pauwi. Grabe. That time pa yun na, 2018. Rush hour, 1,000 yun. Grabe yun, 1,000. Kung nag-grab tayo, at this point tayong dalawa, nag-grab tayo sa bahay, papunta sa NAIA. Kahit na rush hour pa yun, ang pinamahal na ikita ko, 600 pesos. Pero that time, 8 years ago, na mas mababa pa yung peso, Oo. 1,000. Paano kaya Paano pa ngayon? ngayon? Oo 2,000 na nga, no. kaya? Pero Diba? may ano yun? May nabigyan ka naman ng resibo? Oo, meron silang parang magpiprint yun eh. Oo. Tapos, ito yung malupit. Oh, ano? Naiinis ako doon. Di meron nga, ang labo. Sobrang labo. Kaya alam ko, pinicturean ko yun. Oo. Pinicturean ko yun. Tapos yun yung sinend ko sa boss ko noon. Kasi mabubura na. Oo, yung tipong halos di mo na makita. Tapos comment lang siya. Sorry boss. Airport taxi na yun, ha? Oo, grabe. Pero, balik tayo dun sa ano. Kaya pala may nakita ako sa TikTok na nag-ano daw si Subin, canyoneering. Okay. Yun yung una ko nakita. Canyoneering, di okay na ano ko na curious ako kailan kaya to. Kaya tinignan ko yung mga comments. Tapos, may nagsabi, lately lang yan, ngayon lang yung week, ganyan. Tapos yun na, konting usog pa. Doon ko na rin nakita na nakakahiya, na-scam yan si Subin sa mga comments doon na nabasa ko doon sa isang clip. Na, yun nga daw, na siningil ng mahal yan sa taxi, nakakahiya, nasa vlog niya. Yan, Tapos yun nga, yun nakasakto, after ko makita yon kinuwento mo sa akin na, si Subin nandito daw sa ganyan, nandito sa Cebu. Tapos sabi mo, yun, nabasa mo na sa taxi nga. At nagtugma ang mga nabasa natin. Oh, yung mga field reporters natin. Kala mo yan, no? Nakikibasa lang naman sa comment ng mga iba. Pero, Yun. totoo, nangyari nga siguro kasi ang daming nakanood nun. Scam 101 yan sa Philippines, no? Mag-tricycle ka, mag-taxi, tapos maningil ng mga tourist. Ano mo na lang nga sa... Hindi lahat Ito guys, hindi lahat. naman, hindi lahat. Kaya nga, nakakalungkot. Kasi sa industry ng mga tricycle drivers, marami mababait dyan. Sa taxi drivers, marami mababait dyan. Pero nadudungisan sila ng mga ganyan. Hindi lang po yan sa, sa kanila Even sa kahit anong industry. Pag Yeah, may bad kahit anong apple, field. for example na lang sa atin sa mga travel content creators, kung may loko-loko dyan, may isang parang mga affiliate program ang mawawala kung Iba yun, discarding kulangot ka. Parang ganon. Tawag ko dyan, discarding kulangot. Yung sasabihin ng iba dyan, for example, may makikita ko dyan sa dati nating video na nag-viral, yung Vietnam scam. Di ko magets yung point niya Hindi daw tayo na-scam kasi naman may service. Parang ganun din ba yun na si Subin? Nahatid naman siya Hindi yun scam kasi nahatid naman Nahatid siya. naman siya. Yung mga ganon, di ba? Sabihin natin hindi nga pumayag or something. At the same time, lalo, guess ko si Subin nasa ibang bansa ka, may pag-argue ka pa ba? Oo, syempre hindi na, di ba? Oo. Parang yung nangyari nga sa atin sa Vietnam, yung, for context guys, na-scam kami sa linis sapatos scam. Sa Vietnam. Oo, sa Vietnam. Hindi, common pala yun doon kasi nung pinost namin, ang dami nag-comment na, oo, may ganyan talaga. Dapat wag kayo makipag-eye contact, blah, blah, blah. Pati sa mga vendors. Hindi mga lang pala vendors. sa mga naglilinis ng sapatos bigla. Pati vendors like buko, kung ano pa mga pagkain. Wag lang daw makikipag Eye contact. eye contact.
at wag mo na lang i-entertain. Pero yun nga, once mangyari sa'yo, katulad nung sa atin, Oo. nandun na tayo sa situation na yun, nagbayad na lang tayo nung medyo mahal na linis, which is around 300 pesos. Oo. Yes, 300 is still 300, pero yung safety namin that time, yun yung inisip namin. Oo. Kaya, binayaran na lang namin siya. Makikipaglaban pa ba kami Yeah. para sa 300? Siyempre hindi. Paano kung may panaksak pa Oo, yun? hindi na naintindihan nyo eh. Tapos parang may nagde-defend. Siguro ano din yun, magnanakaw din yung nagde-defend or scammer. Kasi sinasabi niya na, ba yan, street smart. O kaya, ano yan, parang diskarte yan eh. Bakit nyo inaano? So, tinatanggap niya yung diskarte nung naglilinis ng sapatos na Oo. yun? Oo, Yung may mga ganon, mga So, kadiring tao. O sige, based sa logic na yan, feeling mo may magtatanggol din dun sa taxi driver Oo. na siningil si Subin ng 1,000 na supposedly 500 lang, na supposedly nga sana ay naka-metro. May magtatanggol. May magtatanggol Oh my kasi. gosh. Oo, may mga ganong tao. Kasi feeling ko ganon sila. Feeling ko ganon yung mga tao na parang mahilig dumiskarte na kumbaga, okay, gray area, punta tayo sa gray area, didiskarte ako. Kumbaga, wala namang sinabing bawal to. Wala naman sabing bawal to. Kumbaga, hindi ko naiisip na maaari magkaroon to ng implication in the whole system kasi basta ako kumikita, wala akong pake sa inyo. Feeling ko ganun yung mga tao. Mayroong may ganun siguro. Kadiri. Yun yung, kaya nga nagkaroon ng term na diba, discarding kulangot. Oo. Di ko alam anong term sa ibang bansa, pero sa Pilipinas yun eh. Yung Oo. in-explain mo na yan. Discarding, minsan pa nga tawag nila, discarding Pinoy. Oo. Which is, hindi Yun sana nga eh. maganda eh. Oo, parang yun na narinig ko, discarding Pinoy. Ayoko sabihin yun eh. Kasi ang pangit eh. Di ba dapat positive pag sinabing diskarte? Oo. Pero na-implicate na siya to a negative way na pag sinabing discarding Pinoy or discarding kulangot is unethical. Oo, parang nakakalungkot kasi marami naman discarding Pinoy na legit Patas. Patas talaga, kumbaga talagang grind, hustle eh. Oo. Pero meron talagang mga Pinoy na discarding kulangot na, okay, I will work out on the gray area, I will work out na makakalamang ako doon sa kapwa kasi nga, kailangan makalamang tayo para para kumita tayo. Hindi lang naiisip yung whole picture eh. Parang kurakot ka na rin nun eh. Oo. 'Di ba? In a very maliit na way. Yeah, 'di ba? Pero yes, kurakot din. Yung mga nangungurakot, ganun din naman eh. Kumbaga, umaharap sila ng gray area kasi kung titignan mo yung batas, kung titignan mo yung batas, dapat nakulong na sila. Bakit hindi sila nakukulong? They are going to that gray area. Isipin mo, pag election, ang dami nilang pera. Oo. Paano ka nakakuha doon? Ibig sabihin, they are lurking on that gray area. Grabe, no? Yeah. From that maliit na discarding kulangot, meron yan bigger scale na Yeah. nagpapapangit ng The discarding big ko lang. Mga medyo kong na. Yung pag kinuha mo gano'n, hindi mo na makuha ka sa sobrang laki. Kaya natapak ako eh. malaking kulangot na siya. Oo. Alam mo yun? Narata mo yun? Pag gano'n, tapos di mo makuha. Oo. Ayun. Itudugo pa yung ilong mo. Oo. Ano? Dumikit na. Sobrang discarding ko lang. Bisit! Bisit kayo! Sobrang laki na. Pero nakakatawa yung metaphor, pero totoo yun, di ba, sa Pilipinas. Sana mapalitan yung term na diskarte, na pag sinabi yun, hindi in a negative way. Dapat pag diskarte is maayos na, I mean, hindi porket narinig mo yung word na diskarte yan. Ibig sabihin, may ginawa yan. Oo. Kulangot yan. Hindi ba? Kulangot yan. Dumidiscard. Kasi... Sana positive na diskarte. Diba? May maraming diskarte sa buhay pero yung nga, ang pangit talaga, nakakalungkot. Kasi kung titignan mo, kung babalik tayo sa Scam 101, yung ang dami pang mga ganyan eh. Like Magtuturo ba tayo Oo. ng scam? For example, kung ikaw vendor, Oo. kung gusto mong kumita, di ba? Talagang unahin mo, mamahalan mo talaga. Di ba? Kaya nga may tawaran eh. Di ba? Kumbaga, or mag-hoard ka. Kaya ikaw yung merong kang... Speaking of hoard, Oo. isa rin yan. Diba? Nakikita ko yan sa mga nagpo-post na lately kasi di ba BTS, Oo. nagbalik na ang BTS kung hindi nyo Yes. pa alam, bakit hindi? Basta, nagbalik na yung BTS and magkakaroon sila ng concert. Nakita mo yung ginawa mo? Oo. Sumasayo ka ng swim. Galing ka na. Oo. Magkaka-concert na sila, 'di ba? Maraming concert na coming up. So may mga nakikita na ako na sana hindi masarap ulam ng mga yung magsa-scalp, Oo, yun, magsa-scalper scalp, ng oo.
ng concert tickets tapos ibebenta ng mahal. Yung parang Yeah. bibili ng marami. Another diskarte yung sasabihin. Di ba? Eh kasi, diskarte namin to eh. Oh. Bakit naging parang si Boy Pick Up? Di ko sinasabing mga boy pick up is mga diskarte ko lang. Pero parang kasi yung term, parang nag-i-scalp para ayun, Benta maubusan. ng- Bili lang kayo sa amin times 3, times 4. Buisit! Ano ba tawag doon? Yung iba kasi business tawag nila dyan. Ayun nga, diskarte ko Diskarte lang. nila yun, Oo. business nila yun. So yung iba, talagang nakikita nila yung, kumbaga, kumakampi sila na nakikita nila yung point na pwede yan kasi di naman sinabing bawal. Oo. Tsaka, pumila sila para makakuha ng ganyang karami. So, Pero- parang para sa kanila, fair lang. On the other side, hindi fair sa Yun. iba. Lalo na dun sa mga bibili talaga for akin lang. Gusto ko lang talaga. Hindi ko siya i-business. I'm a fan talaga. That Tas, is the reason why hinord mo. Oo. Japan do a raffle system. Lottery. Lottery system para raffle system tuloy. Yeah, lottery. Oo. Kasi nga dahil sa mga scalpers and hoarders, 'di ba? Let's be fair. Let's luck decide. Ang lugi lang yung mga malas sa tao. Let luck decide. Let Luck Let decide. luck decide, yeah. Yung pala yung meaning mo. Ano sabi ko? Let's luck O, decide. 'di ba? Maano na naman ako. Country, mga ganun, joke lang. Ayun. Hindi pa kasi alam ng ibang viewers natin. Syempre bago pa lang yung iba o baka first time pa lang marinig or naligaw lang sa isang reel na ikaw kasi talaga ay medyo may pagkabulol. May pagkabulol, mahilig Hindi mo mahilig, kung madalas ako mag-mispronounce ng mga words. At miscontext din ng mga words. Tsaka hindi ka din talaga parang particular sa grammar. Wala Sinabi ka. mo yun, di ba? Oo. Tsaka wala namang kaso sa panahon ngayon, poproblemahin pa ba yun? Sa laki ng mga problema dito. Kung nagkakaintindihan naman di okay na yun, di ba? Yeah. Hindi naman kailangan perfect grammar or pronunciation. Nga, shoutout ko lang yun yung nag-comment doon sa Tara Podcast. Natuwa ako doon sa comment niya. Ano? Paggising ko, may nakita ko na napakahabang reply. Akala ko sa atin. Re-reply niya doon sa isa na parang sinabi kasi nung isa is standard dapat, hindi threshold ang gamitin yung term. Okay. Natuwa ako doon sa sinabi na parang May nag-reply doon. Oo, may nag-reply doon. Magko-correct ka lang, mali ka rin eh. Kung sasabihin mo yan, standards, hindi standard. Blah, 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 blah. Then, wala namang problema sa sinabi niya. It's all about in the context eh. Oo. 'Di ba? As long as naiintindihan mo yung whole Yes. context of the video or yung sinabi niya, is okay na yun. Ba't ka nagmamarunong? Pwe, may ganun may emoticon na May pressure. pwe pa. Yung parang emoticon na susuka. Ganun, shoutout sa'yo kung sino ka man. Gets ko yung point. Pero gets ko rin yung mga nagko-correct sa akin. I appreciate that. Pero kung feeling nyo perfect kayo, yan kayo. Okay? Okay. Ring finger, magpakasal kayo ng mabuting tao. Okay? Tinignan ko maigi. Sabi ko, baka ma-demonetize yung Ring finger. YouTube ko. Okay. Yung YouTube mo yung inalala, no? Hindi yung ako. image mo. Tinignan ko talaga, sinilip ko. Nag-ano ba siya? Nag-middle finger ba siya? Ayun, nakakatawa lang kasi medyo dumadami na yung nagko-comment, nakikinig. Kahit sa Reels, kasi minsan yung full episode kasi, di ba, 20, 30, minsan 40 minutes. Hindi yan for everyone Makikinig ng buo niyan yung tipong maraming oras. Yeah. Yung gusto talaga yung topic, yung gusto tayong marinig. At yung pwede lang i-background noise. Yeah. Pero ang mas maraming marireach talaga yung Reels. Which is yun napapansin natin. Medyo dumadami nga yung nagko-comment. Kaya shout out sa inyo dyan. Yan. Ang downside, or di naman downside, like lahat naman ng ng good side ay may bad side. Which is, yun nga, dumadami rin yung nare-reach na naiirita daw. Kasi nga, flowing lang to Wala tayong script, wala tayong retake dito sa podcast. Hindi to parang vlog or ano ba. Na ine-edit talaga. Na ine-edit. Ito ay flowing lang. So, minsan talaga, magkakamali tayo sa pronunciation, sa grammar, sa word na ginamit. At hindi natin siya i-correct kasi hindi nga to vlog It's a podcast. Yeah. Kaya usap lang to. Ayun. Kaya natutuwa ako, na-appreciate ko yung mga nagko-comment. Yeah. Either yun nga yung nagko-correct. Ang hindi ko na-appreciate masyado yung mga nakikisaw-saw lang na nagkamali ka na nga dun sa word, sasaw-saw pa na, nakaka-anoy. Tapos may sisingit pa na, oo nga, akala ko ako lang yung na-anoy. Parang naghanap ng group. Siguro sila yung
discarding kulangot group talaga. Yung mga taong... Grabe, hindi naman siguro. Feeling ko ganon. Kasi, ewan ko, ako naman nakakarinig din naman ng mga annoying tao, annoying videos, like yung mga prank videos, Yeah, yung mga dami scam rin nakakainis videos. talaga na content, ha? Pero hindi ako to the point na Magko-comment. magko-comment pa. At ang rule of thumb ko palagi ito. Wow, rule of thumb. Rule- Soral, okay? Pag kinorek kita, concern ako sa'yo. Mm. Either kaibigan kita or feeling ko gusto ko yung mga contents mo Mm. para mag-improve. Pero hindi naman ako yung parang magko-correct na bash eh. Mm-mm. Eh, Pwede naman in a nice way. Oh, in a nice way naman. Pero syempre, when you correct somebody kahit in a nice way, parang they will take it personally. Sa iba, Sa iba, pwede, yeah. oo. Kumbaga, given na yun eh. Mm-mm. But when I do that sa mga taong I care about or Correct. tinitingala ko. Correct. Kasi, pag na-correct nila yon, they are becoming better. Parang Oo. ako, kaya natutuwa ako sa mga nagko-correct sa akin kasi I'm becoming better. Oo. Ngayon, pag kinorek ko yung ayaw kong tao, edi magiging better siya. 'Di ba? Kumbaga, nainis ka na nga sa kanya, tapos balang araw magiging better pa siya sa'yo, 'di ba? Parang ayaw mo siyang bigyan ng, ano ba? Break or something. Oo, kasi ayaw mo nga sa kanya eh. Oo, ayaw ko siya bigyan ng level up sa buhay. Kumbaga, hayaan lang kita magkamali. Hindi ako magpapa-apekto na naiinis ako sa'yo mismo. Naiinis ako sa diskarte mo, naiinis ako sa kung anong ginagawa mo sa buhay. Hindi ako magpapa-apekto dyan. Kumbaga, hindi kita i-correct. Mm. Hayaan lang kitang mabulok na parang kulangot sa ilong. Nabalik sa kulang. Oh, di ba? Galing ang mga segue dito. Uy, sana pag may nakapakinig nito na taxi driver na matino, i-correct niya yung yung mga ganong, Oo. hindi lang sa taxi, hindi lang sa driver, sa lahat ng field. Kunyari tayo, lalo na pag close naman natin, Oo. nasa travel, nasa content creation field, pwede naman nating sigurong Oo. personally, Yeah, kausapin, personal. hindi sa public, hindi sa chat, Oo, hindi pwede sa, DM naman. hindi sa comment, Oo. dapat DM. Kasi ikakaganda rin nung kabuuan nung, ano ba yun? Nung field Ng nyo? community. O, nung community, Yeah. ganun. Oo. So, yun, malay mo lang, sa maliit na, na to, video or reel, may makapanood na, yun nga, kasi nga yung topic si Subin, taxi driver, masabihan niya yung, Mga fellow taxi driver Oo, niya, na- Oy, nakakahiya kayo. Ikaw yun ah. Yeah. balita ko, ikaw yun nakita ko sa video. Oo, Ganun. di ba? Wag kang maningil ng ganun kasi lahat tayo papangit yung pangalan natin. Di ba? Kumbaga, ang hirap eh. Ang ang hirap mag-recover ng image. Di ba? Kumbaga, ang hirap na nga magpaganda ng image. Tapos pag nasabuyan ka ng bad image, parang sobrang bagsak niya. So, tapos ang hirap i-recover na Mas ulit. mahirap bumawi. Oo. Kaya Gets. sana, kung ano yung community nyo, kung ano yung field nyo, collective effort kayo na parang linisin or sa ayos talaga eh. Nako, naisip ko in a bigger scale, Filipino in general yan. Mahirap yun. Hirap, di ba? Kaya ako napanako. Hirap nun Parang, hindi na field, race na lang, or lahi, ano ba? Yeah. Tayo, as Ah, Filipinos. lahi, oo. Di ba? Parang, Ang hirap. mahirap, hindi mo pa perfect eh. Meron talaga pa ring mga Yeah. pailan-ilan, It or takes, baka marami, na ang diskarte is nasa kulangot side. actually, it takes years. It takes continuous effort. Grabe. Just like what Korea did, what Japan did. Mm-mm. 'Di ba medyo sila. Kaya ngayon Korea merong ang tawag doon yung culture bully, cancel culture. 'Di ba? Kasi nga their collective effort na kino-call out lahat eh. Oo nga, no? Kumbaga, ayaw namin ng ganyan kasi ayaw namin nasisira image namin. Japan din naman, ganun din. Kaya parang lahat, kahit walang basurahan dyan, wala kang makikita masyado nagtatapon. Kasi nga parang lahat kayo disiplinado na. Hindi siya nangyari agad. Oo, matagal, It no? take years. Sana umpisahan ng isang magandang leader. Naku, sana. Sana, di ba? So, I think it will go down na simultaneously magandang leader tapos tayo sa community na gumawa Working ng maganda. together. Yeah, working together. Hindi mo pwedeng iasa sa pinuno, hindi mo rin pwedeng iasa sa mga taong sinasakupan mo. Dapat sabay kayong mag-grow. Feeling ko ganyan umunlad ang Singapore, Korea, Japan. Dahil sabay-sabay. Dahil sabay-sabay at walang discarding kulangot. Nakakatawa, ilang beses natin iulit yun. Discarding kulangot. Siguro yun na lang yung title nito. Oo nga eh. Actually, wala. Kasi sa sobrang flowing natin,
Sobrang Wala flowing. pang title lahat, di ba? Wala tong title. Wala din tong kumbaga, di pa nga natin alam kung ano pag-uusapan natin eh. Meron lang, Breaking ito, news sa mga... mabilis na sa kanila. Kwento about how we make the episodes or paano nabubuo yung mga ganito. Meron lang isang, hindi siya actually topic. Hindi naman siya main topic. Meron isang parang, oy, gusto ko tong pag-usapan. Ayan. Tapos from there, ayan, for example, kanina, di ba, inumpisahan kay Subin ng TXT na na-scam sa taxi, blah, blah, blah sa Cebu. At nag-flow na from there. At wala pa po kaming title na ginagawa before our episodes. Laging after ng episodes. Kaya parang, yun. Yun lang. Bigla ko lang kinuwento kasi natuwa ako dahil sa word na discarding ko lang ako na naging paulit-ulit. Kasi nga, para lang talaga tayo nag-uusap eh. Oo. Even walang off-cam, parang ganito lang kami. Tapos may magba-branch out. Oo. Lalo pag nanonood tayo ng mga movie series Or kumakain. or may nabalitaan tayo. Pag-uusapan talaga, di ba? Ang kakaibahan lang, pag kumakain, syempre walang mic. Tapos kapag nag-podcast, syempre may mic at may camera. Yun lang. Pero ganito talaga. Flowing lang. Kaya, sana nag-enjoy sila. yes. Tsaka, sana marami pang sumali sa usapan namin. Kasi nga, ano lang to, as in, diretso lang to, flowing lang to, pwede rin mapasama kung ano yung mga maiko-comment nyo ngayon sa next episode, di ba? At sama kayo sa FB community, minsan nagtatanong ako doon, pwedeng magkaroon ng topic din Topic natin. galing sa mga community members. So, yan, lalagay na lang namin dito. At nasa description din naman yung mga socials namin kung gusto nyo sa iba kaming socials makausap or makicomment, ganyan. At ayun, maraming salamat sa pakikinig sa episode na Discarding Kulangot. See you again next time. Thank you, bye! Bye!